Anong alam mo? Kundi, lalaslasing ko yung lalamunan mo. Ito na! Ito na! Ito na! Sasalita na ako! Nang nagagalit si Rafael ay naalala pa ni Justine na bago siya umuwi ay pinuntahan niya ang lolo niya kung saan natatakot ang binata dahil sa nalaman niyang tutulungan ng papa niya ang pamilya ni Roland, kung saan sinaad naman ng lolo niya na tama ang hinala niya na magiging interesado si Rafael sa case ni Roland pero sa kapakanan nito. Naiinis na sinabi ni Justine na dahil kay Moises ay naging interesado ang daddy niya na humingi ng tulong ang binata dahil naawa siya sa pamilya ni Roland. Habang personal na pinuntahan nila Nadia at Melanie si Moises para magpasalamat dahil kahit hindi niya kilala si Roland ay nilapit pa rin niya yung kaso kay Governor Rafael. Biniro pa ni Nadia ang binata kung anong pwede nilang gawin para makabawi sila sa kabaitan niya na agad namang sinaad ng binata na wala siyang hinhinging kapalit na ginagawa din niya yun para sa sarili niya nang sakto ding dumating si Grace para dalawin ang kapatid niya kaya nginitian siya nila Nadia at Melanie. Habang binilin din ni Jaime ang apo niya na hindi dapat malaman ng daddy niya ang tungkol sa pagpatay niya kay Roland, lalo't mag-uumpisa na ang campaign niya at gusto niyang doon siya mag-focus, sabay sinaad niyang gagawa siya ng paraan para maibasura ang kaso na yun at walang dapat ipag-alala si Justine kaya nagpasalamat naman ang binata. Pinaalalahanan siya ni Jaime na hindi lang niya ginagawa yun para sa apo niya, pero para din sa kapakanan ng pamilya nila at hindi para konsintihin ang kasalanang nagawa niya. Sa pag-uwi ni Justine ay gulat na gulat siya dahil ang pangako ng lolo niya na hindi malalaman ng daddy niya ay alam na niya. Dahil sa galit na galit si Rafael sa binata ay binugbog niya ito na dahilan na dumugo pa ang mukha niya. Nagsisisigaw naman si Mercedes nang makita niya ang ginawa ni Rafael kaya agad-agad siyang tumakbo paakyat ng second floor para awatin ang asawa niya. Nakiusap pa si Justine na ayaw niyang makulong pero naggalit ang daddy niya. Hinarang ni Mercedes ang sarili niya para maawat din niya si Rafael. Nang dinala na ni Mercedes si Justine sa kwarto niya para linisin ang sugat niya, ay umiiyak na sinaad ng binata na hindi niya ginusto yung nangyari na agad namang pinaramdam ni Mercedes na naniniwala siya sa anak niya kung saan sinaad niyang aksidente ang nangyari at walang kasalanan si Justine. Habang sa isip-isip naman ni Justine ay sinaad niyang wala talaga siyang kasalanan dahil si Mercedes ang may kasalanan ng lahat. Noong gabing sinundan ni Justine si Mercedes ay nakita niyang nakipagkita siya kay Roland sa tagong lugar kung saan pumasok ito sa kotse niya at hinintay niya hanggang lumabas si Roland at umalis na din si Mercedes. Dahil sa mga nakita ni Justine ay yun ang nag-trigger sa kanya para pahirapan si Roland sa initiation dahil sa galit niya na dahilan na nahimatay ang binata at nang may pagkakataong mabuhay pa sana ay tinuluyan pa niya. Ginawa din ni Justine kay Moises ang ginawa niya kay Roland pero iba si Moises dahil malakas ang katawan niya at tiniis niya ang hirap sa initiation para makapasok siya sa Gamma Sigma. Dahil takot din sila Leon at Steven ay pinigilan nila si Justine nang manggigil kay Moises. Nahalata ni Mercedes ang anak niya na umiwas sa kanya nang sabihin niyang andoon lang siya para sa kanya. Habang nang naglalakad naman sila Grace ay sinaad ni Moises na hindi na talaga magbabago ang tingin ni Mang Estong sa kanya. Giniit pa ng binata na tanggap na niya ang bagay na yun pero kung kaya niyang linisin ang pangalan ng iba basta nasa tama ay gagawin niya
dahil pareho sila ni Roland na madami silang pinagdaanan at pareho silang madaming pangarap, pero hindi na matutupad ni Roland ang mga pangarap niyang yun. Pinaalalahanan naman siya ng ate niya na pumunta siya sa Crestwood para mag-aral at para hindi manghimasok sa buhay ng ibang tao, na agad namang sinaad ng binata na mali na naman siya at agad ding binawi ng ate niya at sinaad niyang hanga din siya sa ginawa niya, sabay pinaalalahanan niya ang kapatid niya na siguraduhin siyang hindi siya mapapahamak dahil sa ginagawa niya. Pinasigurado naman ni Moises na hindi talaga siya mapapahamak dahil backer niya si Governor Rafael Sagrado, kaya okay lang siya. Agad namang pinuntahan ni Rafael si Jaime kinabukasan, kung saan pinaliwanag ng matanda na sinadya niyang hindi ipaalam kay Rafael dahil alam niyang ganun ang magiging reaksyon niya at madidistract lang siya base sa reaksyon ni Rafael, kaya tama ang naging desisyon niya. Galit na sinaad ni Rafael na kahit anong gawin nila ay hindi na niya maibabalik pa yung buhay ni Roland, at habang buhay na dadalhin yun ni Justine, na agad ding sinaad ni Jaime na dadalhin din niya dahil siya ang ama ni Justine, kaya agad niyang tinanong kung papaano niya hindi madadala ang bagay na yun. Agad sinaad ni Jaime na wag niyang hayaang mag-guilty siya, at agad namang sinaad ni Rafael na may konsensya siya. Sinaad naman ni Jaime na hindi niya mababaliwala ang konsensya niya, pero kaya niyang i-control ang bagay na ito bago pa makontrol ng konsensya niya. Giniit pa ni Jaime na ang taong powerful ay isang taong kaya niyang i-control ang lahat ng mga bagay para paniwalaan siya ng mga tao. Nangako naman si Rafael na ito ang gagawin niya at magbabago ang lahat ng mga pangako ni Rafael kila Moises, Nadia at Melanie, dahil pagtatakpan na din niya ang krimeng nagawa ni Justine at siya na mismo ang kukumbinsi kay Moises na itigil na niya ang pagtulong niya sa Pamilya Salvacion, pero hindi pa rin titigil ang tatlo dahil magtutulungan pa rin sila para mahanap ang hustisya para kay Roland, na kahit hindi na tutulong si Governor Rafael Sagrado. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.